Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Ngayon ay Monday, March 18, 2024. Wow, ang bilis ng araw, no? At welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your host, your Kadiskarte, Mel Elizalde po, sa ating pong studio sa Elizalde Broadcasting. Ngayon, isang linggo na lang, mahal na araw na. Ayan ay pinagdidiwang ng buong mundo halos, no? At syempre, tayo ay mag-aayuno, no? Pisa na yung ayuno. Mag-ayuno ho tayong lahat, no? Sabi ho. Pero, alam nyo, pag dumarating ho yung Semana Santa, kinakailangan kung talagang mabait tayo, lalo tayong magpapakabait niyan, no? Alalahanin ho natin ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon pong araw ay dahil sa marami hong problema tayong nasasalubong, no? Kaya kailangan magaling tayong dumiskarte sa buhay, no? Para nabuhay tayo ng maayos, maibsan yung ating paghihirap financially, sapagkat halos lahat po ng tao, hindi lamang sa Pilipinas ang nahihirapan na kumita ng sapat na salapi para masustenahan ang ating mga pangangailangan, no? At salamat sa Panginoon at kahit ganito na tayong yugto ay andito pa rin tayo at may kaakibat na pagsisilbi sa bayan tayo, ang Elizalde Broadcasting, siyempre, no po. Tumutulong tayo sa pagpapalaganap ng mga balitang dapat na malaman ng sambayanan, no? At syempre, yung mga balitang makatutulong sa ating mga mamamayan. Katulad doon ang pag-uusapan natin ngayon, no? Programa, Betting on Yourself, develop your network. Yan. Mahalaga po yun, no? Bakit? Bakit ho mahalaga yung develop your network? Yan sinasabi. Cultivate strong professional network by connecting with colleagues, mentors, and industry peers, both on online or offline. Ano ho ibig sabihin yan? Why do networking? Mahalaga po yon kasi kailangan humingi tayo ng mga pakikitulong o pagtulong sa ating mga kaibigan, no, na hindi ho natin alam magbibigay pala ng kaakibat na mahalagang pagtulong ng mga kaibigan ng ating mga hihilingin ay makakatulong sa ating mga binabalak na mga business or whatever, no? At sinasabi nga po, kung yan ay ating gagawin, example ho, yan, halimbawa naalala ko po nung I will share to you my experience, no? Kung hindi ho sa networking o mga kakilala, no? Ako po, sa edad ko na to na 37, no? Although meron man tayo hanaboy kahit papano, no? Nahirapan po akong kumuha muli ng sasakyan. Alam niyo po, kasi benta ko na yung huling sasakyan ko dahil nasira yung computer box. So I have to sale na yon and for sale para makabili ng bago. At alam niyo, almost a year before nakakuha ko nung last November 2023 because of networking, no? Sa mga kaibigang tumulong sa akin. Hirap na hirap po ako kasi marami hong nagpuntang bangko rito sa ating opisina na tinitingnan ko talaga may opisina tayo, studio, whatever, ganyan. Ang dami hong mga tanong at sa
kalaunan, sa kawakasan, isasabihin, kailangan ko pala ang isang, ano, yung co-maker because of my age. Oh my, ilang beses na ho yun. Kaya sabi ko, wag na lang. Ang dami nyo pa sinabi. Pagkatapos, ganun lang pala. Kung wala naman kayong lugi, sa totoo lang, kung kumuha ko ng sasakyan, hindi ko mabayaran, di hatakin nyo, tubo pa kayo, no? Ayaw ho ng bangko ng ganun. Maraming kesyo-kesyo. So, because of networking, I was able to, to have a new car, no? Isang mabuting kaibigan na kasama rito ho natin, at so happen na siya pala ay kaibigan ng isa sa mga mabibigat na managers diyan sa Isuzu. At syempre nakita naman siguro nila yung aking mga credentials. That's why, no. Kaya pero ang networking po hindi dahil sa pakikipagkaibigan lang. May katotohanan siyempre ang inyong hihilingin. Isa rin po yung bagay na yon. So yan po. At hindi lang ho yung mga pangyayari na yan na nagpatunay sa buhay ko na kailangan natin ang develop our network. No? Katulad ho nung, dahil ako po yung nagsilbi bilang isang guro sa Manila for 38 years. And before my retirement, 2 years before, nag-iisip na ho ako, ano ba yung gagawin kong pagkatapos ng aking retirement? What will I do? No? Ayoko naman hong matambay lang ako sa bahay dahil sigurado mamatay ako maaga. Mamamatay akong bobo. No? And so, kasi ho, yung mga anak ko, lahat sila, puro lalaki, may kanya-kanya na. Kaming dalawa na lang ho ng aking bana. Ayoko naman ho nung para kung parang wala ka ng silbi, no? Nando ka lang sa bahay, maghapon, ayoko ho nun. And so, I decided to put up a foundation. At ngayon naman po, dumating sa ating buhay. I considered this person a very, very big help sa atin po. I considered Mr. Chot Velasquez as solid contributions. Important po sa ating kumpanya dahil sa networking. Yan na ipinakilala sa akin ng mga kaibigan ko din. At in fact, maraming pumupuri dyan sa batang to. Brilliant, ganyan. Nagkita ho kami one time sa Quezon City sa isang inatenan na organisasyon nila, and it so happened na we met there. And then pumunta ho sila sa ating studio, nakita niya itong ating studio. Sabi niya, Tita Mel, maganda itong tinayo mo, ganyan. Diyan po nag-umpisa, yan ho yung network. At saka, yun ho, binigay siya sa akin ng pagkakataon ni Lord, no? I really considered him as a solid contribution sa ating kumpanya. Kung had not of him, siguro magsasara na yata ako Parang tindaang close na. Wala na. Parang ganun, no? It's a good thing dumating si Mr. Chot Velasquez. So, andito rin ang ating mga kasamahan, si Mr. Dance Tonel. I come to know him because of Mr. Fernan Hota, na magagaling hong mga kasama yan. Of course, Mr. Fernan Hota is also a part of this company na marami rin hong mga contribution sa atin. No? At sabi ko nga ho, had not of those people, yung mga network natin na yan, hindi ko magagawa ngayon siguro. Baka tahimik na siguro ako doon sa isang sulok. No? Nagmamaneho na lang ako ng sasakyan ko. At saka, pero tandaan niyo po mga kaibigan, there are two kinds of network. Ano yun? Yung sinasabing close network. Yung bang pag sinabing close network, kayo lang yan. Kayo lang mga mag-anak, mga kaibigan nyo. Hindi nadadagdagan, puro kayo na lang. Pero yung sinasabing open network, maraming kakilala. Maraming mga kakilala. Yung kakilala nyo, may panibagong kakilala, i-introduce ka. Patuluyan ang network. Di ba? Ang networking. Kasi, sabi nga ho, no man is an island. No? Kailangan po natin ang mga kasamahan, ang mga taong nasa paligid natin because we do not monopolize knowledge. No? Kaya po, pagka kayo ay nakipagkaibigan, marami kayong mga kakilala, that is tantamount to malaking investment yon, kumbaga. Kasi ho, kung may pera man kayo, wala naman kayong networking because wala kayong masyadong kaibigan, hindi ho tayo magtatagumpay niyan. Whereas nga po, kung
kahit na sapat lamang ang inyong budget. But marami kayong mga kakilala na makakatulong sa inyo. Kaya nga po, alam nyo, hindi nyo masasabi yun, no? Kasi yung mga taong, lalo na kung matagpuan nyo yung mga taong may pagtitiwala sa inyo, may paggalang sa inyo, kayo rin, ganyan. At syempre, yung kakayahan ang mahalaga. At ika nga yung sinseridad ng isang tao, napakaganda ho nun. It's more than money, no? Na tinatawag na investment, no? So yan po. Yung open network na yan talagang mahalaga. Huwag ho kayong mag-aatubili na kumilala, magkilala, at magbigay pa ng maraming kikilalanin, no? Ng mga pagkakataon dahil habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, tayo ay nakakasalubong ng mga taong hindi po natin alam, o maring tayo ay we are aware na yung mga tao na yan makakatulong sa atin. So much the better, no? Pakisamahan ho natin sila at makipagtulungan sila sa atin at kayo din makipagtulungan. At syempre, ang sikreto ron ay yung sincerity ng bawat isa. No? Yun ho ang mahalaga. At sinasabi ho, katulad ho nun, marami tayong nakilala at ito pa ho ay ang isa sa aking mga panaginip or one of my dreams is to meet Mr. Gabriel Daza. Yan, ang isa sa mga magagaling na pamilya from Samar. Mr. Eugenio Daza. Ayan. Eugenio Roy Daza. Yan. Very soon, I will meet this kagalang-galang na Ginoo. At so, alam ko na malaki ho ang may tutulong sa atin. Hindi lamang ho dahil sa maitutulong, but it's an honor to us to meet him, no? Kasi, alam niyo naman, kilala yung mga Daza na yan, no? At siyempre, naging parte ho sila ng ating kasaysayan. At isasambulat ho natin yan sa pamamagitan. Abangan nyo yung ating magazine. Historical magazine? May commemorative magazine. Very soon, it will be published, no? By Elizalde Broadcasting. Kasi, from our I.S. Elizalde Foundations dahil mahalaga po na kasi alam nyo minsan sa history, marami hong mga heroes na hindi ho na-recognize mabuti, no? And so, tumutulong ho tayo na hindi pa naman huhuli ang lahat at talaga namang maraming nagawa ang mga Daza na to. Kung natatandaan nyo po ang Balangiga Massacre, no? Na kung saan nagtagumpay na minasakir ng mga Amerikano. Ang mga taga-Samar, walang sinino, bata, matanda, may asawa, wala, pwedeng tumaya. Parang gano'n, ano? At pagkatapos ay bilang ganti ay kinuha nila yung bell, no? Balangiga Bell, inuwi sa Amerika. At during the time of our previous President Rodrigo Duterte, yan o isa sa mga nagawa niya, ay napabalik niya ang Balangiga Bell dito sa atin sa Pilipinas. Sapagkat sa atin ho yun eh. At yun ang nagsasabing, totoo ang nangyaring massacre. No? So, yan po. Marami tayong mga nakahanda pong mga kayo po ay mamamangha at mapapahalagahan ninyo na ito palang ating mga project ay mahalaga, no? Balik ko tayo dito sa ating pinag-uusapan. Paano ba ho mag-network? Yan. Ang pag-network ko may dalawang uri yan. Yung tinatawag na traditional networking at yung non-traditional or digital network. Mukhang bago pa ho yan sa ating pantinig. Pero pag-usapan muna natin ho yung traditional networking. Alam niyo po yung traditional, di ba? Alam niyo yon. Pa-attend kayo ng mga gatherings. Medyo magastos lang ito. Siyempre, huwag kayo a-attend ng gatherings na ang laman ng inyong bulsa ₱2 lang. Oh. Siyempre, pag a-attend kayo ng mga gatherings, lalo na yung mga big personalities, siyempre, handa po kayo doon, no? At kung maaari, kayo ay puporma, no? Alam niyo po, mga kadiskarte,
ito po, tanggapin natin ang katotohanan na ang tao ay malupit. Malupit in a sense na pag nakita kang you are waay-waay sa salitang Bisakol, Bisaya, pag waay-waay ka, kahit mabait ka, wala ka, hindi ka papansinin yan. Hindi ka nakapustura, hindi ka nakakotse, nagko-commute ka. Wala ka, pero subukan nyo, kahit nakasintanda nyo na si Matusela, no? At pagdating nyo ron, nakachikot kayo, nakakotse kayo. Ang dating nyo, wow, grande, no? Biglang magsishake hands sa inyo yung mga iyan. Kaya alam nyo, minsan, kailangan mag-ano rin tayo, performa tayo, no? Ayan, wag aalisin ho yung mga ganun pag attend tayo ng mga gatherings, lalo na yung mga importanteng meron tayong matututuhan, no? Mga importanteng matututuhan natin. Pero bago tayo magpatuloy, meron ho akong announcement na gustong ano sa inyo. Announcement natin na inaanyayahan po natin ang lahat. Ano ba yon? Inaanyayahan natin ho ang lahat para sa ating pong metaverse casting. Yan, na lahat po ng yan ay inaanyayahan po natin ang lahat ng mga network at very soon we will send them a letter, no, of invitation, no, para sa ating para sa atin pong na tuloy ang ating panawagan sa pagbubuo ng Metaverse Casting Philippines, no. We are inviting mga radio station, GMA7, ABS-CBN, PTV4. We will send you our official invitations po para dito sa invitation na to. Siyempre mga radio station, DWBL, DZXQ, Channel 5, DZRH, Bamboo Radio, etc. Lahat po kayo, no, kasi para masabi naman na tayo po ay we are really hoping for their collaboration later on. Ayan, so of course we are we have our training consultancy services, Kadiskarte, no. We are developing module on the job training, no, at saka talking about on-the-job training, gusto ko po naman munang batiin yung ating OJT ng mga batang estudyante na galing sa Electron College of Technology sa Quezon City. No? Walang iba kundi yung mga batang mababait na to, si Ms. Jana Villato, Mr. Ray Carcido, Mr. Lizardo Villapando. Itong mga batang to ay punong-puno ng kaalaman. Sa sila, senior high school, right? Magagaling sa computer at may mga talento. Lalo na po yung si Ray Carcido, magaling mag-drawing. Ang kanyang gamit ay charcoal, no? Kaya nga natin to sa ating mga kaibigan na mahilig na ng kanila raraman, magpa-drawing through charcoal, no? Ganun din si Lizardo Villafando, magaling umawit at compositor pa. Nagko-compose ng kanyang sariling awit. Who knows, baka maging si Mr. Blackjack yan. No? No, magaling ho. Alam niyo po yung mga estudyante natin sa senior high, at sinasabi nga po natin, once na you are a senior high, na reach mo na yan, you are almost prepared to take a job later on. At saka ka mag-college. Maganda yon, di ba? Kasi yung kaalaman mo ay mas medyo sapat na. Hindi ka mukha noong nandun tayo nung luma pa ang ating curriculum. No? Pero ngayon, na bago nga, dahil na meron tayo senior high, ayan, nadagdagan na remember, nadagdagan po ng 2 taon yung ating high school, no? High school days, sapagkat noon hanggang 4th year lang tayo, tapos na. Sabi nga ho, sa Asia, tayo lang ang hindi pa updated But then, a few years back, na-update na tayo. Kaya nga, meron tayo senior high, junior high school. At sila po ay mga graduating student na additional 2 years more. Yung mga apo ko ngang kagagraduate lang ng lately, ng nursing at kapapasa lang ng board. Ay ngayon po ay nagtatrabaho na sa Makati Medical. Yeah, I'm so proud of them. Naabutan sila ng K-12.
na sinasabi ko na anak ng baka na abutan pa. Dapat bata pa sila, younger than 2 years, ay nakagraduate na. Pero hindi ko pinagsisisihan yon at nakita ko naman na lalong tumalas ang mga iyan. No? Kaya I'm so proud of all my grandson and granddaughters. I got 8 grandsons and 3 granddaughters. Ano? Magagaling. Yung isang anak ko na ang anak niya ay nag-aaral sa Ateneo de Manila. Yung isa, high school, nasa Manila Science. Yung isa namang apo ko, kagagraduate nga lang ng nursing, nakapasa sa board, and now he's working. He has a new job sa Makati Medical. At yung isa naman, nasa 3rd year na ng nursing. I'm so proud of them. At yung dalawang apo ko naman, nasa Amerika. They are taking up, yung isa nursing, yung isa aviation. You know, this is my pride, no? Hindi naman mo tayo sa nagyayabang. Wala naman tayo pagyayabang na pera eh. Pero yung mga pamilya natin, papagyabang natin kasi only those who have enough money can send their children to college. Sa Amerika po yun. Dito sa atin, kahit na anak ka na magsasaka, pwede kasi lalo pa ngayon. Merong batas na pinirmahan ng ating mahal na presidente. Hoy! Yung mga hindi nakakabayad, hindi pwedeng hindi nyo pa kukuhanan ng examen. Just let them write a promissory note. Oh, galing, di ba? Kaya huwag kayo masyadong sumasakit ang ulo ng mga parents na walang pambayad. Na naman, prelims, midterm, etc. Naabutan natin yan no? Nung nasa college tayo. Kaya ang ganda ng regalo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pinirmahan niya na sa private and public schools, universities and colleges, hindi pwedeng ganunin ng mga estudyante. Baka yung iba po, mawalan na ng gana, hindi na magpatuloy. Let us help them. Pero ang sabi naman po ng mga universities and colleges and private schools, paano naman kami? Paano naman yung mga teachers namin? Saan kami kukuha ng pera kung hindi magbabayad yung mga yan? That would be solved later on. Pag-usapan muna, no? Pero for the meantime, allow the students to take their exams even though they haven't paid their tuition fee yet, no? Diba? Tama ho yun kasi alam nyo, problema ko rin ho yan nung nasa college ho ako, samantalang ako may asawa na, 2 anak. Nasa college pa ako, gagraduating ho ako noon. Akala nyo, pero yung bagong nag-asawa ko, 17 lang ako. First year, second semester ako noon. Iniisip ko, paano yun? Magpi-prelims, wala pang tuition. Magpa-finals, wala pa. That are so many problems, no? Nakakagulo ho sa isipan ng mga estudyante. But thanks for the help of God at saka yung perseverance natin and determination to finish our course sapagkat mga estudyante kong minamahal, pahalagahan niyo po ang edukasyon kasi yan ang aakay sa inyo sa tagumpay. Kasi yun na nga pong mga nakagraduate nahihirapang humanap ng matinong trabaho. What more kung hindi ka nakatapos? Kaya pag sumikapan nyo, mga mahal nating estudyante. At good luck sa inyo lahat. And so, yan po, mga minamahal nating taga-subaybay. Thank you so much for palagi ang pagtutok nyo sa ating kadiskarte program na kung saan ang inyong lingkod ay patuloy ang nagbibigay ng mga diskarte. Kaya nga ho, kadiskarte tayo no? Kasi napakahalaga ho niyan. Sabi nga po, combination of formal education and diskarte in life is very good. Ano ho yan? Kumbaga, magandang sandata na sa buhay. Para ba hong pupunta tayo sa gera, wala kang meron kang baril, wala naman palang bala, no? O kaya pumunta ka sa gera, wala kang baril, ang dala mo, ice pick. Hindi tayo prepared noon. Kailangan well prepared tayo sa buhay, no? Kaya continue your study and please try to have a career, try to have a
professions, at maging professional kayo, at makikita nyo ho yun at mararamdaman sa inyong buhay kahit sa lugar kayo pumunta na maiiba ang inyong sarili, ang pakiramdam mo because you are a professional. You are not just an ordinary person. Hindi naman ho natin sila minamaliit, but then, sabi nga po, mahalaga ang edukasyon sa isang tao. No, hindi po kayo mamaliitin ng kahit sino man because you will know your rights. No, yan po ang importante. Kahit sa parte tayo ng mundo, no, makakalabang ka, lumabang ka. Pero magsasunto ka, no, sa katwiran. So, yan po, mga minamahal nating kadiskarte. Thank you so much. At I want to greet my good friend who just celebrated her birthday yesterday or the other day, March 17 yata. Si Miss Eunice Abanto. Happy birthday sa iyo, belated. At of course, our good friend, Miss Emily Molo. Tinatanong kayo ng bana ko, bakit wala na yung mga teacher mo nakasama? Baka tinatamad na sila eh. Sabi ko naman, joke only. But then, nangako si Miss Abanto na we will have our communication this coming week. Kasi medyo, si Miss Molo kasi, abala yan sa kung saan pumupunta, daming kwarta, sana all naman, di ba? Samantalang si Miss Abanto, although marami rin pera yan, abala naman dun sa kanyang kooperatiba kasi malawak ang utak niyan at saka ang puso niyan ay paglilingkod din. Kaya good luck sa inyo. And of course, I want to greet my commadre, Miss Merlin Año Nuevo. Yan ho. Parang di na nagpaparamdam. Busy-busy ka ba? And my dear commadre, one of my best friend, walang iba kundi si Mrs. Pasita Fausto Aborge. Mare, pasensya na, hindi ako nakakapag-text sa'yo sa Facebook or what. But then, lagi kang nasa isip ko. Yan ho si Mrs. Aborge, kaklase ko sa college at maraming tulong ang ginawa sa akin yan. Kasi bata nga po ako nag-asawa, pero kahit na nag-asawa ko ng bata, patuloy pa kaming magkaklase dahil hindi naman ako naawat sa pag-aaral. Dahil nga po, sabi ko, kinakailangan matapos ko to dahil it so happen nang napangasawa ko magandang lalaki sa biglang tingin. At the same time, brilliant din. Nakaisip ko lang, baka ako gawin ng taga-timpla ng kape nito at saka naisip ko rin na baka yung mga anak ko, ako pang turuan later on. That's why, kinakailangan ang buhay pinaghahandaan hanggang sa tayo'y tumanda. Hindi tayo maaring, bahala na, puro bahala. Walang ganun dapat sa buhay na bahala. Gumawa tayo ng sarili nating paraan. But then sometimes, nakakagdama tayo ng mga paghihirap and minsan nakakadaing tayo. But of course, pagka nare-realize natin na, ay, mali pala yun. No? Kasi dapat nating isipin din yung mga dinadaingan natin mga kaibigan or what. Ay, meron din silang pangangailangan. So, we don't need to be, mag-harbor ng sama ng loob. We should be very, very broad-minded na maintindihan natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang mga problema. Ganyan talaga So, yan po, sinasabi nga natin, betting on yourself, develop your network na makatutulong ng malaki sa ating buhay. And so, hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay, don't forget to follow us, share us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. And I always say, I love you all. Bye-bye for the meantime.